Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi rito ay market veteran Brunt identifies Bitcoin lower lows amid economic tensions. Where to next? Kaya yan, isa pong veterano na market trader. Siya po ay si Ginoong Brunt. Yan, ang nagawa po niyang tukuyin or napansin po niya na itong si Bitcoin ay nakakaranas po ng lower lows. At nangyayari po ito kasabay ng nararanasan ng buong mundo na isang economic tension. Yan. At yan po yung dahilan kung bakit nakakaranas po ng pagbagsak ang buong crypto market na, ngayon. Kaya ngayon ay ang tanong dito ay saan ang sunod na magiging galaw or kung ano ang sunod na magiging galaw ni Bitcoin. At yan po yung gusto nating malaman dito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay veteran trader Peter Brunt identifies a series of lower highs and lower lows that has plagued Bitcoin amid geopolitical and economic tensions. Kaya yan, alam naman po natin ngayon na ngayon ay meron pong digmaan. Ayan, meron pong sa Middle East ay meron po tayong nagaganap na isang digmaan. At dahil dyan ay nagresulta na rin po yan sa economic tensions. Ayan. At kasabay nito ay mukhang ito po yung nakakaapekto sa presyo ni Bitcoin. At syempre hindi lamang po si Bitcoin kundi ang buong crypto market. At yan malamang ay ito po yung dahilan kung bakit nakakaranas ng pagbagsak ang buong crypto market. At kasabay po nito ay napansin ng isang veteranong trader na si Ginoong Peter Brunt. Yan, madalas na rin po nating i-content yung kanyang mga technical analysis dito sa aking channel. Kaya yung mga matatagal na rito ay malamang ay pamilyar na po kayo kay Ginoong Peter Brunt. At yan, nagawa po niyang tukuyin or i-identify ang mga iba't ibang mga lower highs at saka lower lows sa kanyang chart. At mapapansin po natin dito kasi ibinahagi po niya yung kanyang chart dito at makikita po natin yan mamaya. Brunt's chart illustrates Bitcoin's struggle to maintain higher levels with a clear pattern of declining peaks and troughs. Kaya yan. At ito po yung kanyang chart. Mapapansin po natin dito, yan, linagyan po niya ng guhit. Yan, mga horizontal na pahalang na guhit. Yung mga peaks, yan po yung mga, kung pag sinabi po nating peaks, ay yan po yung matataas or pinakamataas na presyo na nagawang akyatin ni Bitcoin nitong mga nakalipas na araw. At mapapansin po natin dito na pababa ng pababa yung mga peaks na kanyang nagagawang akyatin. At nakakalungkot po yan. Ibig pong sabihin ay poor performance po yan. Dapat po na sa kada gumagawa ng peaks itong si Bitcoin ay dapat pataas ng pataas yung kanyang nagagawang akyatin. Yan. Pero dito ay mapapansin po natin na pababa ng pababa. Nakakaranas po siya ng decline. Ayan, factors behind the latest market crash. Kung pag napanood po ninyo yung aking technical analysis kanina kay Bitcoin ay ayan nga, nakakaranas ng pagbagsak itong si Bitcoin at hinahatak po niya ang buong crypto market. At narito po yung mga factors or mga bagay or dahilan sa pagbagsak ng buong crypto market. Sabi rito ay recent market downturns are attributable to geopolitical tensions. Kaya yan, yung pagbagsak daw po ng buong crypto market ay may kaugnayan daw po ito sa nagaganap na geopolitical tensions. Yan po yung digmaan. There have been reports indicating that Iranian authorities are considering a retaliatory strike against Israel in response to the assassination of a Hamas leader in Tehran. Kaya yan po yung nagdudulot ng takot
Yan, isa po itong yung tensyon na ito ay nagdudulot ng takot. Ayan. Kaya yan ang nakakaapekto sa presyo ng crypto market. Kaya nakakaranas po tayo ng market crash. Kasi meron daw pong report or balita na nagsasabi na ang mga otoridad ng Iranian yan ay mukhang kinukonsider po nila na sila ay magre-retaliate or sila ay lalaban yan or aatake sa bansang Israel bilang ganti sa assassination ng isang Hamas leader na naganap sa Tehran. Kaya ayan, nagdudulot po yan ng takot. This development has raised the threat of a wider conflict in the region, causing increased market volatility and prompting investors to seek safer assets. Kaya yan, dahil dito ay dahil po sa kaganapan na ito ay pinapataas po nito ang threat or tension kung saan ay maaring makaranas ng mas malawakang conflict sa buong rehiyon. Ayan, at dahil dito ay ang buong market ay nakakaranas na rin ng volatility. Yan yung naging impact nito. Kaya yung mga investors ay lumilipat po sila ng ibang mas ligtas na asset. Moreover, Federal Reserve's choice to keep benchmark interest rates unchanged has contributed to market anxiety. Fed Chair Jerome Powell indicated that no decisions have been made regarding a rate cut in September, leaving investors uncertain about the future course of monetary policy. Yan naman po, pagdating naman po sa Federal Reserve, ay nananatiling walang pagbabago sa interest rates. Kaya nagdudulot po ito ng market anxiety. Yan, ang Fed chairman na si Ginoong Jerome Powell ay hindi pa po siya naglalabas ng desisyon. Yan, kung ano ang magiging rate cut dito sa buwan ng September. Kaya ang mga investors ay hindi po sila nakakasiguro kung ano ang magiging resulta ng monetary policy. Kaya dahil diyan ay yan, may doubts. Yan, meron po tayong fear at saka doubts. Kaya yan ang yan ngayon ang bumabalot sa buong kalagayan ng crypto market ngayon. Kaya malamang ay yan ang dahilan kung bakit nakakaranas ng pagpagsak ang buong yan, crypto market. At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.